go! Ano kaya yung pinakamagandang spot na makikita yung Taal? Bubutirin pa natin to dahil medyo malaki. Ito natatakpan niya sa vulkan natin. Kung ganyan pa rin. Alright. Spray muna tayo guys. Bago tayo umalis. Nakilang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po Lord sa umagang ito na pinagkaloob mo Panginoon. Dalangin ko po Panginoon ang malayang kilos ng Holy Spirit Panginoon na naway gabayan ako sa buong araw na ito sa content na gagawin ko Panginoon. Humihingi po ako ng gabay mo Panginoon sa daan, sa pupuntahan ko Panginoon, naway makarating po ako ng ligtas at mapayapa. Maraming salamat po sa opportunity na makagawa po ng content ngayon sa araw na ito at humihingi po ako ng kapatawaran Panginoon sa anumang aking mga pagkukulang, kasalanan na aking nagawa sa inyo. Naway ma-fulfill ko Panginoon ang content na gagawin ko sa araw na ito. Purihin ka Panginoon, ito po ang aking dalangin sa pangalan mo Kristo Jesus. Amen. Siyempre, papagas muna tayo. Hindi pwedeng hindi yan mawawala sa list natin kada umaga. Yung magpa-load lang, yun. Medyo nakakalimutan ngayon minsan. Alright, let's go! So kanina lang napansin ko na medyo ayaw kumagat ng preno ko dito sa bandang likuran ng motor ko. Kaya huminto na muna ako saglit dito sa may Petron at chinek ko kung ano ang dahilan. At inisip ko baka yung brake oil wala na. So nung binuksan ko na siya meron pa namang laman. Pero parang kalahati na lang siya. Sakto meron akong nadalang brake oil na nalagay ko dito sa box ng motor ko. Kaya nilagyan ko na lang din siya. Pero kasi ilang beses na nangyari to na medyo nawawala yung preno niya o hindi naman siya totally walang preno, medyo ayaw niyang kumagat minsan. Ang ginagawa ko, ginaganto ko na lang siya. Tapos bumabalik naman yung preno niya. Na-record ko na rin ang pagkakataon na to para awareness na rin sa ibang riders na ugaliin i-check ang kanilang mga motor bago kayo umalis. Lahat ng pwedeng i-check sa motor bago tayo umalis, i-check na natin. Lalo na pag malalayo yung mga pinupuntahan nating lugar. Pag mahaba yung mga biyahe natin. So, kung may alam kayo dyan sa ganitong case ng problem, just comment down below para mapaayos na natin to sa mga expert natin dyan na mga mekaniko ni Monica, ang makina ni Monica. Tama ba? Nang mapaayos na natin to sa mga expert na mekaniko natin dyan, ng mga upwards natin dyan, ng mga kaibigan natin dyan, no? And kung kaya naman natin gawin, why not, di ba? Pag-aralan natin yan. Ako, willing ako matuto, basta may tools tayo. Pero kung wala pa tayong tools, kagaya ko, wala pa akong tools, ipa-check natin, ipaayos natin sa mga experts natin dyan. Pampahangin na rin tayo kasi meron silang, dito, pampahangin. Guys, Tagaytay na ata to, pero malapit na tayo dun sa pinaka drop point natin sa Waze. Kanina maarok, tapos dito sobrang kapal na ng hamog. And may nakita ako dito bintahan ng mga pintura. Sakto kasi kalimutan kong bumili ng white. Bala ko kasing bala ko na dito gumawa ng canvas. Ito yung plywood. May latex na
Anong size ng kaya? Liter po. Oo, liter. Magkano yung ganyan? Ano po kulay? White. Ano po, semi-flat gloss. Yung ano lang, flat lang siguro. Flat lang. Oo. 190. I-paint ko kasi yung taal. Gagawa ko canvas. Oh, pero itong part na to, Tagaytay na to. Sila. Silang pa? Doon pa yung Tagaytay? Okay. Yan lang, malapit na. Malapit na, no? Kayo po yung Ano pong pangalan? Chess. Ba? Ayun, nakilala ko ni Kuya. Thank you po. Ulitin. Let's go. So, silang pa pala to. Doon yung Tagaytay. So, malapit na rin naman na. Ayan. Alright. Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng canvas DIY. Yeah. Paano po yung tubig? Ito, ganito kalaki. 20. Tama po. Tagaytay na ito, no? Olivares. Thank you. Okay. Olivares, Tagaytay pala to dito. Grabe oh. Time check tayo. Alas 8 na. Ganito pa kakapal ang hamog dito sa Tagaytay. Grabe oh. Hindi ko talaga alam guys kung saang lugar ako mag-stay or saang spot ako sa Tagaytay mag-paint. Kaya ngayon mag-explore tayo guys. Andito ako ngayon sa itong road na to. Hindi ko alam kung anong pangalan ng road na to. Nakalimutan ko lowbat na rin kasi ako. Hindi ko na na-search pero nakita ko sa map na siya, yung dulo nito, like parang ang lapit niya na sa malapit na siya sa Taal. Sobrang nakaka-relax yung place na to. Pero dun pa tayo. Tay, ano po tawag sa lugar dito? I-paint ko kasi yung Taal eh. Ha? I-drawing ko yung Taal. Sakot ko na San Jose. San Jose to? Ano kaya yung pinakamagandang spot na makikita yung Taal? Saan lugar pupunta? Dito ba sa dulo meron din? Maganda pa yung view doon sa Taal pag titignan. Hindi kasi kita no? Ay, hindi kita daw. Ha? Hindi kita. Hindi nakita? Dito mataas ang lugar eh. Mababa na to dito? Oo. Kailangan Ay, dun. lalo, pag doon ka, mababa lalo pag sanay sa baba. Hindi nakita yung Taal? Hindi kita. Dito lang, kita yun. Oh. Okay. So dapat pala doon lang ako sa taas, no? Dapat sa Tagaytay ka lang. Sa? Tapos Tagaytay. Tagaytay? Itong part na to, San Jose. Pero San Jose Tagaytay. nakasakop, Tagaytay. Okay, San Jose, Tagaytay. Sige po. Salamat po. Ay, pag di na sa lubog, lalo ko Kaya nga no? Pero mawawala yung ulap na yan mamaya. O ganyan na talaga yan? mamaya wala yan. Mawawala yan. Ang ka daw. Usok ka eh. Oo. Anong oras kaya mawawala yung ulap? Siguro ba tanghali. Tanghali na. May mapagtambayan ba dito? Saglit lang. Gagawa lang ako ng canvas. Ay, tabi mo muna. Pwede kaya dito? Doon, tabi mo daw. Sa dulong yun. Doon? Gawa muna tayo ng canvas. Okay. Dito na tayo gagawa ng canvas. So mag-breakfast muna ako guys dahil hindi pa ako kumakain. Dinala ko yung pang luto ko. Ang nakalimutan ko lang talaga yung tubigan ko. Tapos ito yung kakainin natin. Yan. Bigay ng mama ko. Arroz caldo. Sarap niyan. Panigurado. Yun. Paman yan.
Mga kung nanonood ka man, maraming salamat dito. Sana meron pa ulit next time. Uy, baliit pa na kutsara. Angas ah. Ang kulit nito ah. Bango ah. Ayan, basura natin. Huwag natin kakalimutan. Lagi natin tatandaan na kapag lagi nating ugaliin na iligpit agad yung kalat natin. Dahil baka makalimutan natin iligpit at mapabayaan na natin yung kalat natin na iniwan natin sa kung saang lugar man tayo pumunta. No? Bigay ko na agad dito para hindi ko makalimutan. Makalimutin pa naman ako sobra. Pwede na siguro to. Nice. Yun, lumapot na siya. Ang angas. First time ko kasi makakain ito. I mean, ngayon lang ako nakakain ng gantong nasa cup noodles pa. No? Nasa gantong lagayan. Ayan. Cup noodles na tuloy. Tama naman. Nasa cup noodles. Kasi ganito naman yung cup noodles. Diba? Palamigin lang natin ng konti. At bites na. Kung gusto nyo na mag-survive ako for 24 hours sa Tagaytay, comment down and ilike nyo na rin ang video na to. Lord, maraming salamat po na sa pagkain. Ay, mas lalo pa talaga siyang lumapot, oh. Rap. Solve. Alam nyo, kwento ko lang sa inyo, no, na kung saan magkakaibigan kami from Pasay to Recto, Manila. Nagbike kami, nagpasama ako sa kanila dahil may bibilhin akong art materials dun sa Recto. Bike kami. Ang bike na gamit ko pa noon, BMX. Tapos sila, yun, nakabike rin. Tatlo kami, tatlo or apat. Nakalimutan ko na eh. Nung pauwi na kami, medyo may kalayuan din yun eh. Siyempre, nakabike lang. Sabi nung isa kong kaibigan. Not specific no kung ano yung sinabi niya, pero nung papauwi na kami, hindi pa kami nakakalayo, no. So nasa Manila pa kami noon. Sabi ng isang kaibigan, Jess, hindi ka ba napapagod? Pagod na pa. Sabi ko, pagod na ako, pagod na kami. Sabi ko, kasi nakabike nga lang kami. Isa lang ang sinabi ko nun. Sabi ko, wag mo isipin yung pagod. Tuloy lang. Basta yun lang yung sinabi ko, wag mo isipin yung pagod. Ang rason ko lang nun, kailangan mapaaga yung uwi natin, no? Dahil nakabike lang tayo. Kailangan natin makauwi sa mga bahay natin. So parang yun lang yung nasa isip ko. Tuloy na ulit kami sa pagbabike hanggang sa ayun, nakarating kami. And gusto ko lang i-share sa inyo na about goal and know your purpose. Dapat alam mo kung ano ang purpose mo. Ano ba ang purpose mo sa buhay? Hindi mo purpose ang maghintay na dumating na lang sa'yo bigla yung gusto mong makuha. Alam mo yun, yung gusto mong mangyari, gusto mong makuha. At lalo na hindi mo purpose ang tumigil at huminto na lang. Alam mo, ang purpose mo ay ang magpatuloy. Ang purpose mo ay sipagan at kumilos. Ang purpose mo ay ibigay yung best mo dyan sa ginagawa mo para sa pangarap mo. May purpose ang bato na to para pwede ko siyang maupuan at malagyan at ilagay yung mga gamit ko. Ayan, saktong-sakto lahat ng gamit ko dito, guys. May purpose yung mga puno na yan. At lalo na to, may purpose ang malaking bato na to para hindi ako maarawan. Dahil tirik na yung araw. Pero dito sa lugar ko walang araw. Wala pa. Hindi pa ako nasisikatan ng araw. May rason kung bakit siya dyan. Basta lagi mong tatandaan na lahat ng bagay may rason. Kung ikaw yung nasa stage ngayon na parang hindi mo nakikita yung proseso, hindi mo nakikita yung parang kung ano yung purpose mo talaga, no? Ano ba, para dito ba talaga ako sa larangan na to? Ma-achieve ko ba to? Ano ba, parang ang labo niya na, alam mo yun, parang ang labo niyang makuha, pero walang imposible. Trust the process, ika nga, no? Hayaan mo na yung proseso na yung bahala para gawin yung trabaho ng proseso. Basta ibigay mo lang yung hinihingi ng proseso. Basta magpatuloy ka lang at ibigay mo lang yung best mo dyan sa ginagawa mo. Kailangan matuto kang maghintay at magtiwala lang dun sa proseso. Magtiwala ka sa sarili mo at syempre magtiwala ka sa Panginoon. Dahil naniniwala ako na kapag may lakas ka galing kay Lord, magagawa mo yan. Makakamit mo yan. Basta magtiwala ka lang at huwag kang magpa-apekto sa iba. Kung may hindi man sila magandang nasasabi sa'yo, magpatuloy ka lang at huwag mong intindihin yun. One of the key para ma-achieve mo yung pinapangarap mo, huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. At may isi-share lang ako sa inyo na Bible verse, no. I know na yung ilan sa inyo familiar na dito sa verse na to. Sabi sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Malinaw dito, guys. Promise ng Lord to. Magagawa mo lahat ng bagay kapag may strength ka through Christ.
Kaya galingan mo lang lagi. Kailangan mo talaga magsakripisyo para sa pangarap mo. Gawin mong kaibigan si Lord. Gawin mong tandem siya sa pag-abot ng pangarap mo. Walang imposible sa Panginoon. Magtiwala ka lang. Magugulat ka na lang balang araw. Ay, eto na pala. Eto na pala yung pinapangarap ko. Nakuha ko na pala. Na-achieve ko na pala. Nakamit ko na pala. Nakagraduate na ako. Nakapasa na ako sa exam. Magiging teacher na ako. Magiging isang ganap na engineer na ako. May lisensya na ako. Ang sarap sa pakiramdam nun na na-achieve natin yung mga pinapangarap natin sa buhay na iniisip lang natin dati. Sobrang tagal lang inaantay natin bago natin makuha to. Nagsakripisyo tayo para dito. At ngayon, andito na pala ako. At ngayon, kailangan ko nang tumayo dahil nasisikatan na ako ng araw. Kailangan ko nang gawin ang ating canvas. Mabilis lang gawin to dahil naka-plywood naman na tayo. So makapal yung plywood natin. Kompleto na tayo sa mga materyales. Yung canvas natin, gugupitin pa natin to dahil medyo malaki to. Yung gun tacker natin. Kung wala kayong gun tacker, pwedeng thumbtacks. Alright? Tara, simulan na tayo. Hahatiin ko muna to sa gitna. Tabi na natin yung kalahati. Mag-allowance lang tayo ng kahit ano, mga 2 inches lang. Para kasi yun yung gagano natin. I-fold natin yan eh. Ito yung allowance niya. Yan mga 3 inches ata yan. Okay, gagantaker ko na to para mapinturahan na natin. Sa paggantaker, kailangan unahin nyo yung taas. Kasi ibibinat nyo yun eh. Ang tawag doon yung i-stretch. Yun, i-stretch nyo yun eh. Not totally stretch naman kasi naka-plywood naman na siya. Kahit maano lang, maayos mo lang. Basta mawala lang yung gusot niya. Alright. Pagkatapos, babalik ka rin nyo. Sa kagakumpanyan. Galing? Oo. Pasay pa ito eh. Pasay? Oo. Malayo Oo, layo. Pero malapit lang naman. Pag motor lang naman ako eh. Ba't yun talaga ang iyong produkto? Dito ako nabubuhay. Dyan? Oo, kasi yan, binibenta ko yung ganito eh pag natapos ko. Tapos mo binibinto mo sa mga kuhan. Tsaka iniipon ko muna siya eh, gallery, mga ganun. Or kunwari, kung may gustong bumili, nagustuhan niya, eh, bibenta ko sa kanya. Tingin ko sapat na yung isang coating lang. Makapal na siya eh. Parts na yan guys. Okay na yan. Patuyuin na lang natin. Mga 15 minutes. Tape ko na. Tara, let's go. Nasira na pala yung helmet ko. Nahulog kasi. Wala na siyang makapitan. Nakakailang hulog na kasi to. May crack na siya konti. Pag tinataas ko, natatanggal na siya. Hindi na siya pwedeng itaas. Kailangan nakababa na lang. Tayo sa picnic, so stop over muna ako dito sa 7-Eleven para bumili ng water. Okay na. Okay na? Okay na po. Thank you po. Thank you po. Alright. Ubusan siguro ng gas. Possible mag paint. Pwede naman. Pwede? Okay na lang ako. Oo. Diba? Ayos ah. Kilala pala ako ni Kuya oh. Shoutout. Pangalan mo Kuya? Jester. Ito yun. Okay. Magkano total? Parking yan, tsaka entrance. 75 isa, 20 yung parking. 20 yung parking. Wala, boy. Hindi klaro. Hanap. Malabo. Hindi siya kita eh. Ano po, smog. Smog na. Nawawala din ba yan? Nawawala po yan pahapon po. Hapon. Pahapon. So mamayang hapon mawawala yan. Possible. Okay, antayin na lang natin. Depende po sa ano. Depende rin. Itong natatakpan yan sa vulkan mismo yan? Kaya yung gitna po na yun yung natatanaw nyo na yun.
Ah, yun pala yung sa Vulcan mismo galing yan. Nakala ko sa ibang ano lang, lugar. Ano ang tawag dyan? Kalimutan ko. Smug? Smug. Ayos. Thank you po. Shoutout sa'yo, kuya. Pwede naman dito ang pumesto na mag-paint. Okay lang? Okay lang po. Ayos. Nice. Yan, kakain muna tayo dito guys kasi papalipas tayo ng oras para mamaya. Sana talaga maging malinaw tayo, no? Mahaba-haba pa yung oras na antay natin eh. Pero hindi pa sure. 50-50. Hindi masasayang ang punta ko dito. At kung hindi man siya mawala, no? Kung ganyan pa rin siya mamaya, eh, hindi pwedeng hindi tayo makapag-paint dito sa Tagaytay. No, matutuloy pa rin ang ating pagpinta dahil yun ang pinunta natin dito. At yun yung motive ko, no? Picture tayo dito, guys. Nabigla naman ang sa'yo, pre. Sakto-sakto ko sa mainit na panahon ngayon, ah. Kaya talaga pag-idol. Pare, thank you ha. Cheers. Ayan. Sarap pare. Grabe. Solid. Hey. Naghanap na lang ako ng reference sa Google yung itsura ng Taal. Di ko na talaga makita ngayon. Parang mas lalo pa siyang lumala. Close up lang yung ginawa ko. So hindi ko siya ginaya na sobrang layo. Tapos mag-a-add na lang ako ng mga elements dito. Like gusto ko siyang lagyan ng ano, yung bulaklak kanina na pinagtanungan natin. Yung mga nakita nating bulaklak kanina. So i-add natin siya dito. Tapos may ano pa yung gomamela. Makulot. Tapos yung Taal, ito yung ano yung oo, tapos yung maliit na yun yung ano, binintiang. Yun, binintiang. So yun pala yung tawag doon. Akala ko lahat yan Taal. So iba-iba pala yung pangalan niya. Anyway, let's go. Continue tayo guys. Ako magawa ka na. Subscribe to Goodness. Yung konting glue tsaka ang daming light. Tapos lagyan ng water, wash lang. Para hindi siya malapot. Saka natin i-apply. Tsaka tip ko sa inyo kapag acrylic ang gamit nyo, kailangan mabilisan dahil mabilis siyang matuyo. Diba? Opo. Oh, ayos. Ito yung oo nga, nakita ko siya eh. Si Goodness. Ha? Kilala mo ako? Shoutout sa oh, kung kilala mo ako, sabihin mo, subscribe to Goodness. Subscribe to Goodness. Subscribe to Goodness. Nagulat siya. Kilala mo ako? No, subscribe. Subscribe to Tapos ko na siya mabuo and mag-proceed na tayo sa detail, no? So yun yung sinasabi ko na kailangan mabilis tayo dito. Turo tayo sa Taal, tol, sa Taal. Yung expression, tol. Thank you kuya. Ingat, peace fam. Thank you. Ingat po kayo. Alright guys, so ito timelapse ko na lang to para mabilis lang. Na siya eh. Kasi ano, nakitang-kita yung image mismo ng tao. Para ma-achieve yun. So, okay nung one. May ginawa ko na dito. Ay, pa-video nga pre. Konting white lang. Tapos, shoutout sa'yo tol. Ang galing mo pare. Naka-video. May tinuro ako tutorial para sa inyo. Pina-video ko siya kasi di nabindot. Galing mo tol. Di ba tol? Nagpipaint din kasi si pare. Ano? Marvin Laveria. Marvin na yun. Nagpipaint din siya. So, ang mapapayo ko lang pre as an artist. So, padayon lang. Magsilbi tayong inspirasyon din sa mga batang mga aspiring artists na gusto matuto na. Kung ano man yung arts na gusto nila. Good.